Actually, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kababayan po natin dyan na mga Iskonians, mga Manilenyo, at sa mga supporters po ni Yorme Isko Moreno. At isa na din po ako doon, isa po akong proud no, na supporter, vlogger ni Yorme Isko Moreno. So ngayon po, ito po, meron po kasi akong napanood na isang video mula kay Vico Soto na na-real talk po talaga ng todo si Sam Versosa. Sinasabi ni Mayor Vico Soto ng Pasig. So alam niyo po, malaking tama, no? At saka real talk na real talk talaga ang sinabi ni Mayor Vico Soto. Kasi actually si Mayor Vico Soto po, bago po ito tumakbo no, bilang alkalde noon, kasabayan po kasi ito ni Yorme Isko Moreno na pareho po sila mamuno, malinis, ayaw din po nila ng mga tulungges. So ngayon, real talk po sa sinasabi ni Mayor Vico Soto na kapag ang mga politician or mga tumatakbong politician or pumapasok sa politiko na nagbibitaw ng daan-daang libo, milyones, huwag kayong mag-expect niyan na hindi babawi. Kaya po sila nagbitaw no, ng ganyan kalaking halagang pera. Alam niyo kung bakit? Kasi galing yan sa pondo ng kanilang nasasakupan, tapos binubulsa nila, kaya pinamigay nila pagdating ng eleksyon. Oo, totoo yan. So ito po, meron akong video na ipapanood sa inyo. Kayo na lang pong humusga kung mali ba si Mayor Vico Soto or tama ba si Mayor Vico Soto, at talagang real talk po ba ito, at natatamaan po ba dito si Sam Versosa. So ito po, panoorin nyo po ang naturang video. Lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Diba? Narinig nyo, mga kababayan? Once na mayroong mga kandidato na mga dating politician, nangungupit pala yan. Red flag daw po yan sa mga politiko or mga kandidato na gumagastos ng milyon-milyon. Yung iba, halimbawa, yung iba dyan, dating congressman, tumatakbong mayor. Tapos yung pagiging congressman nila, wala namang proyektong nagawa. So ngayon, bawat congressman may pondo yan para gamitin nila sa kanilang nasasakupan. So ngayon, kapag ang pondo nun, hindi nila nagamit sa kanilang nasasakupan, pwede nila yung hawakan, no? At magawa sila dyan ng papel na ito ginastos sa ganito, ginastos sa ganyan. Pero ang pera hinahawakan lang. Yung parang dinudoktor lang yung papel. Tapos ipipresent nila yun sa commission audit. Ito po yung nagastos ko. Pero wala pala. So ngayon, pagdating ng eleksyon nun, pwede nilang gamitin yung pera na kinupit nila. At kunwari, namimigay ng relief goods, namimigay ng bigas, namimigay ng wheelchair. Diba? Saan po galing yung mga pera na yon? Kasi kung tutuusin ninyo mga kababayan, mga Manilenyo, mga Iskonians, no? Tutuusin ninyo, magkano lang po ang sinasahod ng mayor, congressman at gobernador? Bakit magugulat kayo ng kanilang mga sasakyan mas mahal pa sa kanilang kinikita buwan-buwan? Sabihin natin ang mayor sumasahod ng 100,000, pero malayo lang 3 taon. Biruin nyo, ang sahod ng mayor sa isang taon, kung 100,000 a month, so 1.2 million. Ngayon, sa 3 taon, meron silang 3.6 million. Pero wala pang 3 taon, 2 taon pa lang panunungkulan nila, yung kanilang mga sasakyan, mas mahal pa sa kanilang sinasahod. Kaya magtaka po kayo. Diba? So ngayon, okay lang naman kung magkaroon ka ng malaking bahay, magkaroon ka ng magandang sasakyan.
kung maganda din ang iyong serbisyo sa bayan or iyong nasasakupan. Katulad kay Yorme, hindi naman natin maitanggi na si Yorme, simula nung umupo yan, nandiyan yung mga pabahay. Saksi po tayong buhay. Ang mga pabahay na pinatayo ni Yorme, kung saan-saan meron. Merong San Lazaro, merong San Sebastian, merong Tondominium, merong Binondominium, merong Baseco. May mga Arroceros Park, may Moriones Park, merong Manila Zoo, merong Hospital ng Maynila, Hospital ng Santa Ana, may mga universities, may mga schools, elementaries, di ba? So nakita natin. Ngayon, yung mga nakakalaban ni Isko, ano ba ang nagawa? May naipatayo bang hospital? May naipatayo bang elementary school, college? May naipatayo bang pabahay? Wala. Nga. Di ba? Kaya kung si Isko man yumaman, deserve ni Isko yan. Bakit? Nakita naman po ng tao, hindi naman po si Isko pulpul na politician. May nagawa. Kaya nga tama lang ang sinabi ni Mayor Vico Soto na kapag mga politician na nagmumudmud ng milyon-milyong halaga ng kanilang pinamimigay, kinupit lang nila yan. Galing yan sa kanilang proyekto na hindi nila ginawa. Ngayon, kung halimbawa, meron silang budget bilang congressman siya, 300 million. Ngayon, yung 300 million na yun, pwede nilang kupitin yun. 100 million gastos mo. Yung 200 million ibulsa mo. Para pagkasunod eleksyon, pwede mong ipamudmud yan. Pero hindi galing sa bulsa nila yan. Galing yan sa pondo, sa kaban ng kanilang nasasakupan na dinuduktor nila. Ulitin ko sinabi ni Mayor Vico Soto lang kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Tandaan nyo si Mayor Vico Soto na nagsabi, kapag meron kayong napansin na politician na namumudmud ng milyon-milyon ng halaga, kinupit nila yan. Ikaw ba naman? Alam mo sa sarili mong talo ka, magmumudmud ka ng daan-daan libo, milyon-milyon. Kaya hindi sila nanghihinayang magmumudmud or daan-daang milyon, daan-daan libo na pinamimigay nila kasi hindi naman nila pinaghirapan yun. Kinupit nila yun nung sila'y nakaupo pa. Ganyan ang ginagawa yung mga politician na last term na lang. Yun ang ginagawa. Nagnanakaw. Para sa sunod, pag tumakbo sila, meron silang pondo. Bakit? Isipin nyo kung magkano lang sinasahod niyan. Magkano lang sinasahod nila bilang ganyan. Tapos kung sabihin naman natin, ay iba Kent, kasi may negosyo sila. Bakit? Sa tingin nyo, yung negosyo ni Sam Bersosa hanggang ngayon kumikita pa ng milyon? Talk to the Marines. Sa tingin ninyo, yung negosyo ni Sam Bersosa ngayong Prontro, kumikita pa ng milyon-milyon? Wala pa nga, Diyos ko. Sa sabon pa lang ni Rosmar, sa sabon pa lang ni Glenda, walang-wala na ang Prontro ni Sam Bersosa. Diba? Yan ang isipin ninyo. Kaya sasabihin niyo, milyon-milyon ang pinamigay ni Sam Bersosa. Bakit? Araw-araw ba siya kumikita ng milyon? May nabalitaan pa nga ako, yung Prontro niya sa Australia napasara na. Tapos sasabihin niyo ngayon, sariling pera. What the heck? Yeah. So basta, yun lang ang reaction ko ngayon. Vico Soto na real talk ng todo si Sam Bersosa. Huwag magpauto sa gumastos ng malaki ng mga politiko. Yan ang pinaka-red flag. Kaya, gumastos ng malaki. Saan galing? Magkano lang naman sinasahod nila? Malamang sa malamang, yung mga kickback, mga kinukupit nila. So, yun lang. Maraming salamat.
mga Manilenyo, mga Iskonians. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. See you next vlog. God first. Thank you. Your Miss Joyce.